Handog ko sa'yo, Kuya Jesus, isang pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlan tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isiping nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Sa mabuting balita na ating narinig mga bata, ang mga Pariseyo at eskriba ay nagreklamo kay Kuya Jesus at sinabi na ang kanyang mga alagad ay hindi sumusunod sa batas ni Moises. Hindi sila sumusunod sa batas ng paglilinis sapagkat kumain sila na hindi man lang naguhugas ng kamay, at napakarami pang tradisyon ng paglilinis ng kainan, paglilinis ng mga biniling galing sa palengke at iba pa. Sa unang pagtingin, tama naman talaga ang maglinis. Dapat lamang nating tangkilikin ang kalinisan para na rin sa ating kalusugan. Pero ang tinutukoy ni Kuya Jesus ay hindi lamang dapat paglilinis ng panlabas, kundi panloob din. Naging mapagkunwari ang mga tao para sa kanya sapagkat nililinis nila ang panlabas pero ang panloob ay hindi. Sabi nga ni Kuya Jesus, pinupuri niyo ako ng inyong mga labi, ngunit ang puso niyo'y malayo sa akin. Mga bata, mag-heart check up tayo. Suriin niyo ang laman ng inyong mga puso. Baka punong-puno ito ng galit, inggit at pagiging makasarili. Baka patuloy pa rin tayo sa ating mga maling ginagawa. Dapat natin tingnan ang nilalaman ng ating puso. Dahil sabi nga ni Kuya Jesus, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipin na naguudyok gumawa ng masama. Kaya ito ang mensahe ni Kuya Jesus. Unahin nating linisin ang ating puso upang tayo ay makasunod sa mga utos ng Diyos sa atin. Paalala nga sa atin ni Apostol Santiago, buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya nga mga bata, maging tapat tayo sa Diyos. Linisin natin ang ating mga puso. Hayaan nating itanim ng Diyos ang kanyang mga salita sa puso natin dahil yan ang kinalulugdan ng ating Diyos Ama sa langit. Paano
tayo magkakaroon ng tapat na puso para sa Diyos? Mga bata, maaari tayo magkaroon ng pusong tapat sa Diyos sa pamamagitan ng una, panalangin at pagsamba. Sa tuwinang pananalangin at pagsamba ay napapakita natin ang ating tapat na relasyon sa Diyos, na ipapahayag din natin ang ating mga saloobin, pasasalamat at mga kahilingan. Ikalawa, pag-aaral ng Biblia. Ito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang mga turo ni Kuya Jesus. Sa pamamagitan nito, natututo tayong magpahalaga sa pagmamahal, kabutihan at pananampalataya. Ikatlo, paggawa ng kabutihan. Tandaan natin na likas tayong nilikha ng Diyos na mabuti at may kakayahang gumawa ng mabuti para sa lahat.